Shalom sa inyong lahat. Ako si Rabbi Rich. Ngayon, tatapusin na natin ang ating pag-aaral sa unang Korinto Kabanata 4 sa pamamagitan ng pagtuon sa mga bersikulo 18 hanggang 21. Sa mga bersikulong ito, binigyan ni Pablo ang mga nananalig sa Korinto ng isang napakaseryosong pagpipilian. Nakikita nyo, habang wala si Pablo, ang ilang mga tao sa simbahan ay naging hambog. Sila ay mayayabang magsalita. Umaasta na parang sila ang may hawak ng kapangyarihan at lumalayo sa mga katotohanang itinuro ni Pablo sa kanila. Ngunit malinaw ang sinabi ni Pablo, siya ay babalik. At pagbalik niya, hindi siya interesado sa kanilang mga salita o sa kanilang magagarbong talumpati. Sinabi niya sa bersikulo 20, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Hinahanap ni Pablo ang tunay na kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa kanilang mga buhay, hindi lamang purong relihiyosong pananalita. Ngayon, bago natin tingnan ang huling babala ni Pablo, nais ko kayong tanungin, sa inyong sariling paglalakad kasama ang Diyos, mas madali ba para sa inyo ang magsalita tungkol sa pananampalataya o ang isabuhay ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan? Ipaalam sa akin ang inyong mga saloobin at karanasan sa comment section sa ibaba. Gusto ko kayong marinig. Para tapusin ang kabanatang ito, hinayaan ni Pablo ang mga taga-Korinto na pumili kung paano magaganap ang kanyang pagbisita. Tinanong niya sila sa bersikulo 21, ano ang ibig ninyo? Paririyan ba ako sa inyo na may pamalo? O sa pag-ibig at sa espiritu ng kaamuan? Si Pablo ay may autoridad bilang isang espiritual na ama. Hindi niya gustong gumamit ng pamalo o magdisiplina, ngunit handa siyang gawin ito upang ituwid ang kanilang mga maling landas. Mas gusto niyang pumunta ng may pagmamahal at kahinhinan, ngunit nakadepende iyon kung ang mga nananalig ay handang magpakumbaba at magbago. Isa itong makapangyarihang paalala para sa atin ngayon. Ang kaharian ng Diyos ay tungkol sa kapangyarihang magbago, hindi lamang sa mga salitang ating sinasabi. Hanggang sa muli, patuloy na hanapin ang kanyang kapangyarihan. Shalom!